Trending ngayon ang mga stress na stress kong kaibigan. Sabagay, big deal naman talagang pag-usapan ng stress. Lahat kasi nakakaranas nito. As in, lahat. Habang nagtitingin ako ng Facebook, ang dami kong friends na nag-post na stress daw sila. Hell Week na kasi, kaliwat kanan na rin ang hirap ng mga ginagawa sa loob man o labas ng school. Uso talagang ma-stress at ito'y dapat bigyang pansin. Bakit? Dahil meron itong malaking epekto sa atin, tulad ng masakit na yung tiyan ko. Feel ko natatain na ako, Tingnan mo si Amber. Atat, aburido. Hindi alam ang dapat gawin. Hirap-hirap kasi ng exam natin kanina. Alam mo, gutom lang yan. Kain tayo. At ito naman si Kaya. Gusto, kumain ng kumain lang. Ito pa, ito ang ilan sa madalas din natin maramdaman. Hindi tayo. Ulan na ako. Wait lang, may 5 minutes pa. Di ba tayo late? Hindi talaga totoo yun, promise. Oh, relax. May grace period si sir. It's always late rin, so... Hindi, wala akong paki. Kailangan nandun na tayo. Hindi. Trust me, may time pa. Taka na! Ano ba? Gusto mong matay? Alam mo, tama na. Stress ka lang. Cool ka lang, okay? Ha? Ian, don't touch me. No, you're just stressed out. Okay No. lang yan. Trust me, ha? Ian! Late na tayo. Wala tayong maabutan. Simptomas yan ng stress. Hay, stress nga naman. Siguro, iisipin mo na sakit o karamdaman ng dahilan ng sakit ng ulo, madalas na insomnia, o ang walang gana sa pagtatrabaho. Pero lahat ng ito, ang dahilan pala ay stress. Ang mga simptomas ng stress ay makakaapekto sa inyong kalusugan ng hindi mo man lang namamalayan. Indeed, stress symptoms can affect your body, your thoughts and feelings, and your behavior. Yan ang mga halimbawa ng simptomas ng stress. Pero ang good news, meron tayong mga paraan para maiwasan ng mga yan. At ito nga ang meditation. Ang meditation ay isa sa mga techniques na ginagamit sa stress management. Ito ay makatutulong sa atin para magkaroon ng payapang pag-iisip na hindi kinakailangan ng pag-inom ng gamot. Narito ang ilang mga steps para sa mga baguhan para simulan ang meditation bilang stress reduction technique. Find your quiet corner to start your meditation. Kapag isinara mo ang iyong mata, nagiging doble ang lakas ng pandinig mo kaya malamang ay rinig na rinig mo ang mga ingay sa paligid mo. For beginners, importanteng magsimula ka sa tahimik na lugar kung saan walang mag-iingay at manggugulo sa'yo. Ready your position. Sit comfortably. Close your legs. Clasp your fingers. Now, close your eyes. Keep your spine straight, head balanced on your cervical column.
Just relax. Begin your meditation with proper breathing. Isang mabisang paraan para sa meditation ay proper breathing exercise. Inhale sa inyong ilong at exhale sa inyong bibig. Sanayin lang ang tamang paghinga hanggang sa inyong makasanayan na. Kung hindi nyo pa alam ang inyong paraan na inyong breathing exercise, tuturuan ko kayo. Ito ang mantrang Hamsa. Okay? Let's do it. Hamsa. Hamsa. Natural mantra kung tawagin dahil katunog nito ang paghinga. Inhale, exhale. Hamsa. Focus on your mind. Habang ikaw ay abala sa breathing exercise, maaari kang magulo dahil kung ano-ano ang naglalaro at gumugulo sa isip mo. Mga worries, fears, plans, problems, mahihirapan kang baliwalain ang mga ito. Ang sikreto is to focus on these thoughts without really paying any attention to it. Kung paano mag-meditate, kaya naman siguradong maiiwasan nyo na ang stress. Tandaan na ang meditation ay hindi one-shot deal. Hindi ganun kadali na maging payapa ang isip, lalo pa kung ito ay first time. Lagi mag-ensayo para makondisyon na ang iyong utak. Maaari tayo mag-meditate o magnilay-nilay 2 beses sa isang araw bago mag-umagahan o bago maghapunan. Ang ating digestive system kasi ay humihinto kapag tayo ay nagme-meditate. Baka hindi kayo matunawan. Talagang nakalaan para sa isang kalmado at mapayapang isipan. Kaya naman kung ang ating isipan ay nasa gayong mga kondisyon, kayang-kaya nating maging masaya sa lahat ng pagkakataon, sa kabila man ng pinakamahirap na problema.
instructional program na ito, just click the link below. Cookie!